Alam mo, Susan, isa sa mga core memory ng magulang, yung marinig ang unang salita ng mga anak. Tama. Diba? Oo naman, Kuya Kim, nagtatalo pa nga minsan yung nanay, tatay, kung ano ba ang dapat unang sabihin ng bata. Kung papa o mama. Papa o mama, nanay, tatay. Oo. Maraming bata, unang salita, yaya. Oo, diba? Kasi yayaman kasama. Oo. Pero Susan, dapat tandaan ng mga magulang, hindi pare-parehong oras na pagkatuto ng mga bata. Ang maganda dyan, may ilan ding paraan para lalo pa silang matulungan. Yan ang kwentong inalam ni Dano Tingkungko. Zion, how do you read? Because Bantay na bantay si Andrea sa bawat galaw ng anak na si Zion habang naglalaro sa playroom. Sunod-sunod din ang kanyang tanong sa nakikita at nahahawakang puzzle pieces ng anak. Oh, how do you read this? Planet. Oh. Hey. Ang activity na ito hindi simpleng paglalaro kundi parte ng therapy para manumbalik muli ang tuwid na pagsasalita ni Zion. Did Did you disinfect? disinfect the toys? Kwento ni Andrea, wala pa raw 1 taong gulang ay nakapagsalita na ang panganay na si Zion. Pero nang magdadalawang taon na ang anak, nagtaka si Andrea. Ang madaldal na si Zion hindi na makapagsalita ng tuwid. Sabi ko, bakit hindi na siya nagsasalita? Nawala na mo yung mom. Kahit yung mommy, daddy, nawala na po talaga siya. Huhawakan na lang niya yung kamay mo, then ipopoint niya kung ano yung gusto niya. Sa edad na ito, inaasahan na nakabubuo na ang mga bata ng simpleng pangungusap. Sabi ko, kailangan may tumulong na sa amin para malaman ko anong gagawin kay Zion. Kahit kinakausap po namin siya ng normal, wala po siyang na-utter talaga na buong word. Taong 2016 nang nagpasya sina Andrea na ipatingin sa isang developmental pediatrician ang anak. Ayon sa sumuri kay Zion, meron siyang ADHD with speech delay. Dito, inirekomenda ng kanilang doktor na sumangguni sila sa isang speech pathologist. Ang SLP o Speech Language Pathologist gaya ni Giselle, tumutulong para muling bumalik ang pagsasalita ng tao base sa edad at pangangailangan nito. Kasama po namin yung iba't ibang mga tumutulong sa mga tao na mga nahihirapan po na magsalita, nahihirapang mag-express ng gusto nilang sabihin, meron pong difficulty in terms ng kanilang pagkain at paglunok. Dapat alam mo na ang kursong BS Speech Language Pathology ay limitado sa 4 na paaralan sa buong Pilipinas. Dahil dito may kakulangan daw ng SLP sa bansa. Sa unang licensure exam ng SLPs na ginanap noong Nobyembre, mahigit 500 lang ang nakapasa. Matapos maglaro, handa na si Zion para sa one-on-one session kasama si Giselle. Para maging komportable si Zion, pinag-warm up muna siya sa pagsasayaw kasabay ng nursery rhyme. Saka sinubukang magbasa ng maikling kwento. Nagkaroon din ng activity na konektado sa binasang akda. Step on the... Good job! Sa buong session, tuloy-tuloy ang pagtatanong at pakikipag-usap ni Giselle. Tila mayahambing sa isang klase sa preschool ang ginagawa ni Zion, malayo na ito sa edad niyang 9 na taong gulang. We usually give them po play because it's something very much enjoyable for them so that they won't be able to know na I'm doing something na therapy. We would want language learning for them to be fun. Kabilang din sa itinuturo ni Giselle ang paggalaw ng bibig, pwesto ng dila at panga o tinatawag na articulators. Say, saging. Sanging. Not sanging. Sanging. Ang mga daliri ginagamit din para gabayan ng articulators at maramdaman ang tamang vibration ng vocal cords. Tila nagiging signal daw ito sa mga may speech delay kung ano ang tunog at salita na kanilang bibigkasin. Nakadepende rin po talaga sa skills ng bata. And we also encourage them to also do home exercises para po mas makita natin yung progress. Matapos ang ilang taong sessions, unti-unti nang bumabalik ang pagsasalita ni Zion. Si Andrea handa raw maghintay at magtiis, maibalik lang ang tuwid na pagsasalita ng anak. Actually, yung family rin po namin sobrang saya kasi konti na lang na difference. Importante po kasi sa amin yung may mga sabi lang talaga siyang mommy, daddy. Mahaba pa po yung journey namin. Ako si Dano Tingkungko at yan ang kwentong dapat alam mo.